So, good day everyone. Again, this is Ricky. So, kung napapansin nyo, nasa master file ako ngayon at nice kong i-share sa inyo itong limang buttons na ito sa taas. So, tapos na itong apat, maliban dito sa isa. So, malapit na itong matapos. So, by the way, ang kaibahan nito, nitong cycle count schedule compared dito sa mga cycle count report na nakikita nyo. Ang kaibahan nito, ito ay para sa lahat ng mga items. Ito ay yung specific items lang ang nakapaloob. Depende kung yung items na yun ay na-schedule or nabilong sa schedule computation para maging bahagi ng cycle count. So ito yun. Ito yun. Then ito, tapos na ito, ang requisition. Napapansin nyo, ito yung requisition. Pag nag-add lang tayo, i-create siya ng panibagong transaction. Right? Then, create ka ng details, dito na siya. Gagawa siya ng details dito. Ito na siya. Ito yung sa purchase requisition. At saka sa purchase order, for example, ito yon. Pag nag-create ka ng bago, mag-create siya. Then, gagawa ka ng transaction details niya. Ito yon. Kita nyo. So, tara, ipakita ko sa inyo itong cycle count schedule. This one. Hindi pa ito tapos. May mga portion pa kasi na excuse me. May mga portion pa kasi na kailangan kong i-integrate papunta doon sa details niya. So, yan. So, ang purpose nito ay para mapabilis ang gagawa ng cycle count schedule sa isang organization. So, ito yung purpose ng cycle count schedule. So, magkaiba ito compare dito sa pinakita ko sa inyong report dito. At saka dito. So, magkaiba siya. Kasi dito, pag gusto mo lang ipa-cycle count lahat ng group or lahat ng category na tuna, ito siya. So, it means lahat ng category with tuna, ng mga items, ay ipiprint out niya. So, ito yon. Compare dito, na naka-schedule siya. Nakita niyo? So, meron siyang computation. Na kung ano lang yung nakalagay doon sa ako ilang items ang dapat i-count ay yun lang ang papasok supposedly dito. At saka, alimbawa, kung ang items na ito using the cycle count schedule, kung items nito ay na-count na, din gagawa ka ulit ng panibagong schedule, hindi na ito isasali doon sa panibagong cycle count schedule kasi nabilang na siya. So, ang gagawin ng system, kung ano yung di pa nabilang, yun lang ang ipapalabasin niya. Yun lang ang ilagay niya dito sa cycle count schedule. So, ito yung purpose ng cycle count schedule. So, almost done na ito. Tapos ng portion dito, dito na lang. Ang pag-i-integrate ko na lang papunta dito. So, I hope mag-i-enjoy kayo once na matapos na ito. Dahil alam kong sa lahat ng mga organization, ito yung pinaka-crucial part, yung cycle count. Kasi dili itong ginagawa at hindi po madali na mag-conduct ng cycle count, lalo na kung maramihan ang items, lalo na kung libo-libo yung mga items. So, mahirap talaga i-identify mo line by line kahit i-Excel mo pa. Kasi manual kasing Excel. So, sadyang gagawa ka ng maraming formula, computations, parang ganun, mag-identify ka na ito, na-count na, ito wala pa, ito parang ganyan. Pero dito, using the cycle count schedule, siya na ang bahala mag-identify in just one click sa lahat ng mga items na nabilang na at hindi pa nabilang. So, yung mga hindi nabilang, yun ang ipapasok niya dito. Depende kung ano yung nakalagay na schedule, number of count, number of items na dapat i-count dito sa cycle count schedule na ito. So, I hope may natutunan kayo sa pinakita ko sa inyo and hoping na matapos ko ito kaagad para at least magamit in the future. So, thank you everyone and have a nice day.